Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidings Vlog at pag-uusapan natin ngayon ang pagpunta ni President Bongbong Marcos Jr. dyan sa Batangas kamakailan. Yan guys, kasi ito may video itong si Representative Libiste dito kay sa pagpunta ni PBBM dyan sa Batangas kasama sina ah, sina Secretary Ralph Recto at saka si Ate B. Yan. Gobernador ata itong si Ate B dyan sa Batangas. Kaya ito guys ang naging pahayag nitong si Libiste. Ito guys, pakanoorin natin ang kanyang pahayag. Ang kapal ng muka ng mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. Ang sagot ng Malacanang dyan sa mga sinabi ni Libiste. Ang mga hindi pala nakatanggap ng mga barangay or wala doon sa aktibidad ay mga kulang daw ang mga dokumento. Yan. Dahil lamang daw sa kakulangan ng mga dokumento pa. Yun ang sabi ng Malacanang. Yan. Kasi nag-aalitan kasi itong mga recto at saka itong si Libiste guys. Nag-anuhan ito sila. Pares naman sila mga Batanggenyo. Yan. Para sa akin naman, ang ganyang mga kanilang batuhan, alam naman natin yan na politika ang nangyayari dyan. Kasi alam naman natin itong si Libiste ay nasa side ng mga Duterte nito ngayon. Nakikita naman natin sa mga video na doon siya side na sa mga Duterte. Lagi itong bumabanat kasi si Leandro sa Libiste sa Malacanang sa gobyerno. At sumagot dito si Secretary Ralph Recto sa mga naging payag ni Representative Leandro Libiste. Ayan. Ang sabi ni Recto ay nanggugulo lang daw at saka politika. Malamang totoo yung mga ganyang nila kasi baka magkaiba kasi ang kanilang mga sinasamahan. Siyempre si Recto, ang pamilya Recto sa kay BBM sila. Itong si Leandro sa kay Vice. Yan, kay BP. Kaya yan ang nangyayari sa kanila. Babatuhan ng babatuhan sila. Yung mga hindi na kasali doon sa pamimigay ng mga barangay, siguro nasa kanila na yun. Bakit hindi sila pumunta doon sa venue? Nung kung saan pumunta si PBBM, bakit wala sila doon?
Dapat kayong magpakumbaba kasi kayong mga mababahagian nito ng mga tulong galing gobyerno. Dapat nandoon kayo. Kung sabagay, halimbawa, kumukontra ka sa gobyerno, siyempre mahihiya kang pumunta doon sa, halimbawa, kung saan ang Pangulo, ayaw nyo sa Pangulo. Nakakaya naman na pupunta kayo doon. Tapos, hindi naman kayo doon welcome ng sa mga tao doon. Wag na lang kayo pumunta doon. Kasi siyempre, iba naman ang inyong paniniwala sa paniniwala ng Malacanang. Yan, ito. Yan. Ito pala yung mga naging sagot ni Ralph Recto. Yan. Pure politics lang daw ang motibo nito sa mga sinabi ni Levisti. Diba? Para sa akin lang, posibleng ganun. Politics lang ang kanilang pinag-aawayan dyan. Hindi naman away na sakitan. Ano lang, sa mga salita lang, kanya-kanyang banat. Yan. Nakikita natin dyan. Alam naman natin yan na yan lang ang mga pinag-aaway ng mga politiko kung hindi sila magkapareho ang kanilang mga grupo. Yan. Siyempre itong si Levisti, nasa kay BP na ito sila sa mga DDS to siyang sumasama. Ito naman si Secretary Ralph Recto, ay siyempre nasa Malacanang yan siya eh. Kaya ipagtatanggol niya ang president. Ayan. Kaya guys, ano ang masasabi niyo dito sa mga pahayag ni Representative Leandro Levisti? Yan, yung kanyang mga pahayag eh. Siyempre may mga tinatamaan dyan sa kanyang mga pahayag. Kaya, yan, mag-anuhan sila. Siyempre, kung hindi ka bumabanat sa gobyerno, dapat andun ka dapat doon sa pamimigay ng ayuda niyan ng pamahalaan. Di ba? Di ba? Kasi mas nasa baba tayo ng mga katungkulan, dapat tayo ang papakumbaba. Pero kung lagi naman binabanatan ng gobyerno ng kahit naman sino, malamang hindi ka imbitahin doon sa pamimigay ng ayuda. Ganun lang kasimple yan dito sa atin. O dahil sa politics, damay ang mga tao. Walang problema sa inyong mga nanunungkulan kasi sumasahod kayo buwan-buwan eh. Ang problema, yung mga taong mabibigyan sana ng mga ayuda, sayang. Kung nakikipagtigasan kayo sa gobyerno, wala kayong magagawa. Siyempre, alam naman, kinakalaban ng gobyerno, alam naman, bibigyan ka. Siyempre, hindi ka talaga mabibigyan kung ganyan ang gagawin na makikipagtigasan ka sa gobyerno. Lagi kang bumabatikos, wala ka talagang, alam naman natin yan. Kahit sa mga probinsya, kung babatikos ka sa barangay ka, babatikos ka sa mayor mo, ba't kadalasan yan, hindi ka talaga makakatanggap ng mga tulong. Wala dapat para mabigyan ka ng tulong o para sa ating mga kababayan, hindi tayo bumabatikos kung base lang sa ating magkaibang or sa inyong magkaibang paniniwala. Di ba? Ganun lang simple ito. Para sa inyo, anong masasabi niyo dito para sa ating mga kabayan, anong masasabi niyo dito sa mga sinabi nitong si Representative Leandro Levisti? Yan ang kanyang kanyang pahayag. Ayan. Damdamin niya yan. Kaya malaya siyang makakapagsabi ng kanyang mga sentimento. Ayan. Diba? Sa atin naman, masasabi mo ang inyong gustong sabihin, basta't nasa tama lang.